ang favorite topic ko po talaga is the terahertz water. Kasi minsan po sa mga discussion, especially sa group chat, nakakalimutan po yung component ng importance ng terahertz water sa katawan. And I would like to explain that to you because kailangan ho kasi side by side habang ginagawa nyo. Bago kayo mag-blower, umiinom kayo ng terahertz water. And after, umiinom pa rin kayo. Now, during the rest of the day, yun na lang po yung tubig na iniinom nyo. And I explain to you later bakit po importante ang terahertz water sa buhay natin. Ready na po kayo? Ready na po? Thumbs up lang. Thumbs up sa camera na lang. Huwag na sa chat. Para po okay tayo. Ayan. Yung mga wala akong thumb, ayan. Yung mga walang thumb, finger na lang ang gamitin. Okay? Okay, thank you po. Okay. So, ang topic po natin ay terahertz water. Kasi terahertz ang ating frequency, no? Terahertz. That's why we call it terahertz water. Okay. Lagi natin sinasabi, everybody says that drinking water is the best medicine. Naniniwala ba kayo? Naniniwala po kayo doon? Yes Dati po. po, Doc. Okay, thank you. Yes, naniniwala kayo. Kasi lahat tayo ay yan ang paniniwala natin, no? Bago tayo punta dyan, bigyan ko kayo ng facts, no? Ang 60% of our total weight is water, happens to be water. Now, it's not coincidence na 60% of the Earth's volume, no, or weight is also water, no? Now, water is good for health. Tama o tama? Tama. So, we should consume it daily. Okay? And then, however, the daily consumption of water, yung iba hindi pa rin nagagawa, iinom na lang ng tubig. Hindi pa nagagawang daily habit. No, for many reasons, no? Okay? And water is the nutrient that our body needs. Alam niyo ang formula ng water is H2O. Dalawang hydrogen, isang oxygen. No? Oxygen. Yes, tama po yan. So, yung mga nakapasa sa chemistry noong elementary at high school, alam niyo yan. Yung mga nagbulakbol, hindi niyo alam yan. No? H2O. Kaya pag o-order kayo sa waiter, ano sinasabi niya? Excuse me, pwede ba bigyan mo ako ng H2O? H2O. Kita mo? Magugulat pa yung waiter, no? And it is not only in the form of water as liquid, it is also present in our food, no? Example, yung mga prutas, pinakamarami ay ang watermelon. Watermelon ay may water. Kaya nga watermelon ito. Yung ibang prutas, meron ding water. Alright? And then, however, kahit umiinom tayo ng tubig, nawawala yung water sa katawan natin through the following. Sa skin, pag pinagpapawisan, pag humihinga tayo, di ba? Pag huminga kayo sa salamin or doon sa inyong salamin sa mata, nagkakaroon ng moisture, ibig sabihin, merong water component, yung air. No? Pag kayo ay umihi, definitely, water yon. No? Pag kayo ay dumumi, meron din siyang component ng water. And lahat ng ito, dahil ito ay lumalabas sa ating katawan, sila ay dapat na i-replace. Okay? Ngayon, iba-iba yung condition kung paano mabilis mawala sa katawan natin ang water. Number one, it is affected by weather. Pag mainit ang panahon, pawisin tayo, okay? So, nawawala yung water. Pag mataas ang altitude, halimbawa yung mga nakatira sa bundok, mas marami silang nawawalang water. Bakit po? Kasi mas mabilis ang inyong tibok ng puso at mas mabilis ang inyong paghinga. Alam natin, sabi natin kanina na kapag ikaw ay huminga, kasama ang water. Moist dapat ang air na hinihinga natin. At sa mga matatanda, no, mga senior, no, mas marami ang loss of water sa katawan. Okay? Ngayon, however, alam niyo naman with advancement of technology, no, marami nang nagiging effect ang mga
environment, no, sa ating water, no? So we are no longer drinking just water, no? Halimbawa sa pollution, no? Doon sa mga nilalagay nating ingredients, no? Alam niyo yung water bago dumating yan sa ating gripo, galing kasi yan sa ulan no? Sa ulan, ang makakamix diyan ay yung pollution sa hangin. Sumunod diyan ay babagsak yan sa mga dam. Ang mga dam naman hindi malinis. Bago yan dumating sa ating gripo, dadaan muna yan sa water filtering plants. Siyempre, sinasamahan siya ng maraming chemicals para maging filtered. That's why before, nung kapanahunan ni Coach Nico, no, ni Coach Nico Blanco, pwedeng inumin yung tubig sa gripo. Tama ba, Coach Nico? Pwedeng inumin yon. Ngayon, hindi na kasi Yes po, ma'am. bumibili na tayo ng mga water, di ba? Sinusupplyan na tayo. Kahit sa household, sinusupply na tayo. It's either that or meron tayong kinakabit na gadget sa ating mga gripo para lumabas na filtered water. Because our water is already affected, no, by a lot of things, especially pollution. Yan, ganyan. Nung bata si Coach Nico, no, ganyan no, pagka makakita ka lang ng hose ng tubig, pwede ka nang uminom. No, ngayon hindi mo na pwedeng gawin 'yan kasi delikado na, no? Hindi na siya clean water. Okay? Okay, so ngayon may mga gadgets na tayo, yung mga filtering machines natin sa bahay, no? Ayan, mini-measure pa yung iba, no, using a gadget. Tinitignan kung tama yung pH, no? Ano ba ang tamang pH ng tubig? Ang tanong ko sa inyo, anong tamang pH ng tubig? Drinking water. Bibigyan ko ng jacket yung makakasagot. 6.5. 6.5 to 8.5. 7. On the average ay 7. Okay? Tama po yun. Yan, madalas yan. Yan ang mga unang filtering machine, no, sa ating bahay. Kinakabit lang siya sa tubo, lalabas yung sa tubig, filtered. Meron din yung maliliit. Yan. Mas mabilis yung ikabit Okay? Nako, ito na ngayon yung mga nauso, yung mga 25 stages, 28 stages na filtering machines, no? Na Kangen. yeah, pwedeng Kangen, pwedeng mga purified water. Ito yung sinasabi nyong di ba? Yung mga Kangen water. Ngayon, ang Kangen water, however, the pH is 9.5. No, medyo mataas, no? A little above the required. No, but may purpose naman kung bakit pwede tayong uminom ng alkaline water. Okay? So, ano-ano yung nakaka-apekto? Sinabi na nga natin, air, water, and land pollution. Pagka ang bundok ay nagkakaroon ng erosion, napupunta yun sa tubig, sa mga ilog, no, sa mga dam, no, sa mga antibiotic ginagamit sa mga hayop. Napupunta yan sa mga tubig natin. Okay? Alam niyo, dahil sa processing na yan, mas mahal pa yung tubig kaysa sa gasolina o sa diesel Tingnan yung presyo nito. Per liter 62, ang water mas mahal pa. 'Di ba? Yung mga teka, may naalala ko bigla. Yung mga tubig na nakikita niyo sa kalsada, especially sa EDSA, yung sa may mga traffic light, ingatan niyo lang po sanang bumili ng mga ganon. Alam niyo po kung bakit? Kasi napakadali pong mag-seal ng tubig, no, sa container at ibebenta sa inyo na napakalamig. Siyempre maiengganyo kayo. Pero yun po ay tap water. Ha? Wala naman akong against do sa mga naghahanap buhay sa kalye. But yung source kasi ng tubig nila, hindi natin alam. At ikaw ay magugulat na nakasealed yung kanilang bote. Pero napakadali lang pong gawin nun. No?
Ang kailangan nyo lang ho ay bote at saka blower. Hindi po yung Itera ha. Yung blower lang para masarado, para masil yung ibabaw. Alam nyo ba na ang pag tinignan nyo ang good drinking water, ganito po itsura niya yung crystal. Pag siya ay pinalamig, no? Ganyan po ang makikita yung crystal, which is a good water. Good drinking water. Bakit po? Kasi yung water po is affected by a lot of things, including prayer. Including prayer. No? Meron po yung mga studies yan. Ito po, isa sa mga study, no? Yung drinking water, no? Na madumi, no? Yan po yung picture ng crystal niya sa kaliwa. Ang pangit, ano? Ito po, dinasalan. So after the prayer, wala. So after the prayer, ito na yung itsura niya. So talagang may effect, no? Yung ating mga emotions, no? Kung iinom kayo ng tubig, kausapin nyo muna, di ba? Totoo po yun. Hindi ba sino po sa inyo mahilig sa halaman, yung mga plantitas? Taas ang kamay. Noong pandemic, taas po ang kamay ng mga plantitos at plantitas. Hindi ba ang sabi, kakausapin niyo po yung halaman? Kasi yung emotions nyo natatransmit nyo doon sa paglaki, pag-grow ng halaman. The same is true with the water. No? Nagiging ganyan siya. Are you still okay? Are you with us? Yes, Doc. Good. Ngayon, ano ba dapat ang daily consumption? Ilang tubig ba dapat, gaano karaming tubig ba dapat ang iniinom natin sa isang araw? We have a general computation, no? Dapat po ay 0.3 liters per kilogram. Kung ikaw ay lalaki na 60 kilos, ang dapat mong inuubos ay 1.8 liters of water. Minimum, ha? 1.8 liters of water per day. O nyo po yun? Lagi natin sinasabi, on the average, 2 liters para may pasobra. Okay. Ibig sabihin nun, 8 glasses per day. No? Actually, ngayon dahil umiinit, 8 to 10 glasses per day. Okay? So, pag lalaki ka, 10 cups or 3 liters. Mas marami. No? Pagka ikaw ay babae, 9 cups or 2 liters. Pag ikaw ay buntis, sino sa inyo ang buntis? Meron mo buntis dito? Si Ma'am Jo. Ma'am Jo, hindi ka ba buntis? Hindi po. Tapos nagpapadede ay 12 cups, no? Okay? Mga bata naman ay 6 to 8 cups. Okay? Ngayon, kung ikaw ay may ibang activities like athletic ka, no? Athlete ka, takbo ka ng takbo, jogging ka ng jogging, sports activities, dapat po ay mas marami kang naiinom. Okay? Ngayon, ano po ba yung benefits of drinking water every day? Okay. Number 1, nire-regulate niya yung temperature ng ating katawan. Okay? Siya yung nagsasabi na, ito lang dapat ang temperature ng katawan mo, 37.4 max or 37.5 max. Okay? It helps control your weight. O yan ha, tungkol sa mga weight loss. Pag weight loss ang pinag-uusapan, may mga natutuwa no? Uy, pwede pala, inom lang ako ng tubig, papayat na ako. Ha? It improves blood circulation siyempre, no? Yung terahertz water, malaki ang effect dyan sa improving the blood circulation. Yan ang ginagamit din, dyan din ang ginagamit sa transport of nutrients, yung mga kinakain natin, including the minerals, no? It improves skin complexion. So, paano mo malalaman? Kurutin mo yung pisngi, everybody. Kurutin ang pisngi. Pag madali siyang hilahin nyo, pag madaling bumalik, ibig sabihin maganda yung iyong skin. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Pag matagal bumalik, dry. Kung may katabi kayo, sige nga, ano yun yung pisngi ng katabi nyo? At sabihin mo, ang cute-cute mo.
Okay, so kaso dry ang skin mo. O, yun. Okay, yan ang pan-check ha. Bisan dito sa kamay ginagawa yan. Okay, dito. Ginagawa yan pag ano. Okay. Ayan. Pagka madaling bumalik, ibig sabihin okay ang inyong skin tone. So, dyan din galing yung ating mga saliva and mucus. Mucus, hindi lang yung sipon ha. Ang mucus is everywhere in the lining of our nose, sa throat, sa mouth, sa ating esophagus, at sa ating mga bituka. Okay? At yun ang naglulubricate ng joints. No, yung mga example, yung sa knees. No, pag dry masyado yan, walang tubig, masakit. Alam niyo ba na ang arthritis, isa sa mga supporting treatments sa arthritis is water therapy. Pag malakas ka sa tubig, hindi ka masyado nagkaka-arthritis. Okay? So it helps maintain fluid balance. No? Tapos kailangan ng ating katawan, paghinga natin, dapat ang hinihinga natin ay medyo moist. Nakita nyo ba yung, sino ba na ospital dito, mga nagpunta na sa ospital, nakita nyo yung oxygen na nakalagay sa ilong ng pasyente? Di ba may kumukulo? O, di ba may kumukulo? Kasi dumadaan muna doon yung oxygen doon sa kumukulong water bago nyo inhale. Kasi kailangan medyo moist. Kailangan may konting tubig yung hinihinga natin. Okay? So para paglabas, meron ding moist. Okay? Yan din na nagpo-protect sa ating brain and spinal cord. Okay? And it boosts the performance in exercise. At syempre, pag marami kang inom ng tubig, hindi ka masyado nagkakaroon ng kidney stones kasi nawawash out siya. Okay? Tapos, kung ikaw ay mahilig uminom, no? Sino sa inyo mahilig uminom ng alak? Kapag ikaw ay nagkaroon ng hangover kinabukasan, ibig sabihin dehydrated ka. Bakit po? Pag ikaw ay umiinom, ang alcohol ay diuretic. Pag umiinom ka, ihi ka ng ihi. Pero hindi ka naman nagre-replace ng water doon sa iniihi mo. Okay, kaya kinabukasan, meron ka ng hangover. Ibig sabihin na dry ang iyong circulation. Kulang sa tubig, especially the area in the brain. Kaya nagkakaroon ng hangover. Okay. Sa immune system naman, ano ba ang benefits ng water? Okay? It aids in digestion. Okay? At absorption of nutrients. Meron lang akong isasabihin sa inyo tungkol sa pag-inom ng tubig bago at after kumain. Ito ay pinag-aralan na eh. Alam nyo, bago kayo, di ba ang gawa natin, pag upo natin sa restaurant, anong sasabihin sa atin ng waiter? Ano pong tubig nyo, malamig o maligamgam? Anong sagot nyo? Malamig o maligamgam. Yung mga, hindi masyado sa malamig, no? Tapos iinom ka na. Okay? Ang problema dyan, bago ka kumain, kung uminom ka na, yung iyong asido sa tiyan ay winawash out mo. Tama ba? Naintindihan niyo po yon? So, kasi kaya ka merong acid sa tiyan, alam ng katawan mo nakakain ka na. No? Kaso uminom ka ng tubig. So, nawash out yung acid sa tiyan mo. Wala ka na ngayong masyadong panunaw. Okay? Ganon din after meals. No? Uminom ka ulit ng tubig. Misa nga habang kumakain, umiinom ng tubig eh. So, winawash out mo yung panunaw ng iyong mga nutrients sa katawan. Okay? So, pagka ikaw ay madalas uminom ng tubig, kukonti ang mga sakit na chronic diseases. Ano-ano ba mga chronic diseases? Hypertension, diabetes, no? Arthritis. Okay? Yun ang mga chronic disease. Actually, mapakarami yan. There are about 65 of them. No? Healthy mucous membrane, sinasabi ko, yung sa daanan ng food, daanan ng hininga, ng hangin, okay? Yung daanan ng ating mga tinatawag na mucous membrane sa ating lungs. Okay? At yung kulani. Alam niyo yung kulani, yung lymphatic system natin, yan ang nagko-collect ng dumi sa ating katawan.
Okay? Okay. So, sino dito ang hindi masyadong umiinom ng tubig? Taas ang kamay. Hindi ko kayo papagalitan. May ituturo lang ako sa inyo. Okay? Para po kayo ay madaling matuto, maging habit ang pag-inom ng water. Number one, yung kaninang binigay ko na estimate nyo, no? Kung ikaw ay 60 kilos, ilan dapat ang iniinom mo minimum? Kung natatandaan nyo? 1.8. 1.8. So, sa isang araw, yun na agad ang nakaprepare sa isip nyo na yun dapat sa makonsume nyo. Minimum yung sinasabi ko, ha? Okay, so may target na kayo, no? Parang sa networking, may target kayo, may goal kayo. Gusto ko makabenta ng 6 na bayo ngayong araw. Ganon. Okay? So, ganon po yon. Sumunod, kung kayo ay mahilig sa malamig, no? O kaya yung room temperature, lagyan nyo ng konting flavor. Lemon, orange, ang daming flavor. Para hindi naman kayo bland ang inyong panlasa. So, maiinom nyo kasi nandun yung water. Sumunod, always hold, no? A bottle of water. Bakit po? It is unconscious. Sino ba nakaranas ng ganito? Hamba may hawak kang tubig, no? Tapos may kausap ka, nagsasalita ka, hindi mo napapansin, pagkatapos mo magsalita, iniinom mo yung tubig. Okay? Tapos malalaman mo, aba, ubos ko na pala yung tubig. Mas madali yun kaysa yung kukuha ka ng baso, iinumin mo, bibilangin mo, isa na ha, wala naman, o dalawa na ha. Kasi binibilang mo, nalulunod ka. Okay? So, natitigil yung habit. And then take a challenge. No, i-challenge mo yung sarili mo. O yung mga anak mo, ganito ha, si Ponciano, no? Yung mga naka-open eh. Sir Ponciano, ang challenge mo sa sarili mo ngayon o bukas ay iinom ako ng 2 liters of water. Challenge ko yan. Pagka ako ay nakainom ng 2 liters of water, ang reward ko sa sarili ko ay 1 litro pa ng water. Tama? O, nakuha mo yung challenge mo. No? Yan, ganyan. Hawak lang kayo ng tubig. Hindi nyo mapapansin, unconsciously iinom na kayo eh, kasi hawak nyo siya lagi. Ngayon, usong-uso na yung mga ganito, yung mga flask. No? Sa mga mall, nakita mo yung mga bata, para lang masabi na sila ay in, no? Ay kumukuha na ng ganitong mga lalagyan. Pero wala naman laman, naka-display lang, no? Hawak-hawak lang, okay? So maganda nga yung maraming ganyan, maraming design. Okay? O kaya humawak kayo ng 1 galong tubig. O, magiging habit yan, no? Kung ayaw nyo pa, dalawahin nyo pa. Para mas marami kayo mainom. Okay. So, sinabi ko na kung gaano karami, kailan yung dapat kayong uminom ng tubig. The best time. Pagkagising nyo, inom agad kayo ng tubig. Warm water. Yes po. 2 cups before the meals, no? Warm water. Bakit mo warm? Hindi cold? Bago kumain? Kasi you are preparing the temperature of your stomach, no? Dapat mas mainit. Okay? Sumunod ay, kung ikaw ay mahilig sa fiber diet, no? Mas maganda yung cold water, no? Ngayon, kung ikaw naman ay nasa bandang hapon, instead na magkakape ka, water na lang. Otherwise, coffee plus water. And then, pag ikaw ay may headache, inom ka ng mawawala yun. At siyempre, before, during, and after your exercise. Kahit anong klaseng exercise. And siyempre, bago kayo matulog, 1 or 2 cups ng warm water. Ang dami na niya. No? Pag kinuwenta nyo yan, more than 2 liters na yan, isang araw, hindi naman siya sunod-sunod. No? Okay. Ano ba yung mangyayari sa'yo pag hindi ka uminom ng tubig? Marami. Number 1, headache. Lagi masakit ang ulo.
Kala sa salamin, kala sa mata, kala sa high blood, kala sa diabetes. No, hindi kulang lang pala sa tubig, no? Tapos hindi masyadong nadudumi, no? Irregular bowel habits. Kasi kailangan lumaki yung size ng dumi natin para sabihin ng colon sa ating brain, oy, puno na to. Pumunta ka na sa banyo. O kailangan niya, no? Pag yung, sabi nga natin, pag ang iyong skin ay hindi madaling bumalik or dry, no? Yan. Pag ikaw ay laging pagod. Pag ikaw ay laging pagod, kulang ka sa tubig. Ayan. Weight gain, no? Sabi nga natin kanina, nakaka-weight loss ang pag-inom ng tubig. So pag hindi ka umiinom, ikaw ay tataba. Baliktad, ano? Pero totoo yan. At dry mouth, no? Dry lips. Kaya makikita nyo na nagbibitak-bitak ang inyong lips eh. Ibig sabihin, kulang ka sa water. Merong terms tayo na ang tinatawag ay dehydration. Ang isa naman ay overhydration. Unahin muna natin yung dehydration. Yan. Sabi natin kanina, dry skin, dry eyes, no, dry mouth. At minsan ay nagkakaroon ng cramps, no, leg cramps. Okay? Constipated kasi nga hindi malalaki yung dumi. Ang ihi nyo ay medyo dark. Dapat kasi ang ihi medyo yellowish to clear. Parang tubig din. So pagka nakita nyo na pag kayo umihi, no, ang mga lalaki lang kasi ang nakakakita ng ihi nila eh. No, yung mga babae hindi eh, nakaupo kasi sila. No? So tignan nyo muna 'yon, no? Ay, ang ihi ko dark colored, masyadong yellow or dark yellow, ganon. Kailangan uminom na ako ng water. At laging pagod. No? Wala namang ginagawa, pagod na. At mabilis ang paghinga. Okay? Tapos nagkakaroon ng confusion. No? Nalilito. Kulang lang pala sa tubig. Ngayon, ito naman yung kabaliktaran, yung overhydration. Sobra naman, no? Nasobrahan sa inom. 2 galong tubig ang iniinom sa isang araw. Okay? Nasusuka. Masuka-suka. No? Ang feeling mo ay masuka-suka ka. Siyempre may headache din kagaya ng dehydration. Nagkakaroon din ng cramps. Ngayon, bakit overhydration tsaka dehydration may cramps? Ito po ay may kinalaman sa ating mga minerals. Kagaya ng magnesium, kagaya ng potassium, kagaya ng sodium. Kaya kita nyo, di ba? Kapag yung tao nagtatae, may diarrhea, nagkakaroon ng cramps. Kasi kasama doon sa diarrhea niya, yung mga electrolytes, kasama yung mga minerals. Kaya anong pinapalit natin? Yung mga drinks na mayroong anong tawag dito? Minerals or electrolytes, no? Bibigyan ko yung example na mamaya. Ganon din, nakukonfuse din, no? Pagka overhydrated at weakness naman. Okay? Ang pinakahuli ay yung level ng iyong electrolytes ay naiiba. Mas delikado to kasi pwede ka magkaroon ng heart attack pag overhydration. Okay? So ito na po another term, structured and unstructured water. Ito na tayo sa favorite ko. So ang sabi, hindi lahat ng tubig ay created equal. Tama o tama? Bibigyan ko, ito na yung awards night natin, no? Sir Ponciano. Ito yung ating awards. Si Ma'am Jo, ready ka na ba? Ito. The award for most convenient water is tap water. Okay. And the award for the best mineral enrichment is mineral water. Tandaan nyo yan ha, kasi yan ang iba-ibang klase ng tubig. The award for the pristine source ay spring water or glacier water. Yung glacier, yung yelo sa north or south. Ha? Isa sa pinakamalinis sa tubig. The award for the purest contaminant-free form goes to distilled water.
Okay? Wala siyang laman. Water lang siya talaga. The award for best pH balancing alkalinizing is the alkaline water. Okay? The award for the high quality filtration and impurity goes to purified water. Okay? Ngayon, kung ikaw ay uminom ng tubig at ikaw ay namatay, no, anong tawag doon? Ha? Namatay. Funeral water. Funeral water ang tawag doon, no? Hindi yan kasama sa discussion natin. Pero ang best overall na water ay structured water. Tandaan nyo to, ha? Meron tayong tap, mineral, spring, distilled, alkaline, purified, at structured water. Ano yung structured water, no? In terms of alkalinity, 6.8 to 8 to 8.5. Antioxidant level is very good. Ito ang importante. The water molecule cluster is small. No? Yung mga ano yan. Parang ganito. Ay, yan. Sorry po. Ito, yan. Yan yung water molecule. Ito yung oxygen. Ito yung hydrogen, H2. Ito yung size, no? Okay. Yan ang tap water, di ba? Yan ang magic. Yan ang spring water, no? Ito, mahal, no? Mineral water, medyo mahal yan. Ito anong tawag dito? Spring. Diba? Diretso sa source. Kung saan merong mga spring, no? Na, okay? Ito, spring din, no? Masarap yan. Pero galing sa ilog. Spring. Ingat lang kayo, kasi baka umiinom kayo, meron naman tao doon sa taas ng river, umiihi naman, no? Baka sabihin nyo, medyo maalat-alat tong nainom kong spring water, no? Yung pala may tao umiihi sa taas. Ito po ang glacier. Glacier water is talagang pure, maraming minerals yan. One of the best actually. O yan, distilled water. Saan ginagamit ang mga distilled water? Sa ospital. Sa mga baby, sabi nila, no, dapat distilled water, pero hindi po totoo 'yon. No, dapat meron din konting minerals kahit baby pa siya. Ha? Kasi nasanay tayo dahil yung advertisement natin, pag baby dapat distilled water. No? So hindi po totoo 'yon. That's only marketing. Ayan, alkaline water, ang tawag po diyan ay pH, ionized alkaline water, pH 9.5. Medyo mataas po yung pH 9.5. Meron pa nga pH 11 kagaya ng Kangen, no? Alam niyo po, yung pag-inom ng alkaline water, mabuti rin sa katawan yan at a certain point. Hindi po pwedeng forever ka umiinom buong araw ng alkaline water. Kasi ang design ng ating katawan is nasa gitna, 6.8 to 8.5. No? Mataas na nga yung 8.5 eh. Kasi ang katawan natin, ang mga cell, sensitive yan sa changes in temperature, sa changes in pH. Okay? Kung ikaw ay siguro ay mayroong ginagamot, no? Halimbawa na lang, cancer cell. No? Yung mga cancer cell kasi, nadidiscover pagka ang pH ay mas mataas. 9.5 to 11. So, pwede yon. Pero kung ikaw ay healthy, preventive, no? Hindi mo kailangan forever ka iinom ng water na 9.5. I don't want to mention the brand. Okay? Ito, pagka ikaw ay nagda-diarrhea, dahil yan ay may electrolytes, may minerals, yan ang brand. No? I'm not endorsing, but example lang to. Okay? Yung iba naman ay para daw sila ay ma-rehydrate. Kaya lang masyadong mataas yung sugar. Kasi they are considered energy drinks. No? So, kuwi daw tayo doon sa mga taong mataas ang sugar. Yung may mga tendency to be diabetic. Okay? Ano ba yung unstructured water naman? Okay? Yung water na hindi na-arrange yung molecule. Halimbawa, tap water. No? Ang
pH balance of 7, no, unstructured. Ang shape niya, hindi masyadong na-absorb ng cell natin. Ngayon, kabaliktaran niyan yung structured water. Okay. Yung structured water, yung water that has been modified, yung kanyang molecule, yung H2O. Okay? Yung molecules are charged. Remember, sa H2O, ay meron din siyang energy. No? May energy source siya ng water. Hindi dahil water lang siya. Okay? Kagaya ng spring water or glacier water, ang tawag sa kanila ay structured water. Okay? Ang tawag sa kanila ay hindi lang H2O dahil sa sobrang ganda, sila ay H3O. Imagine niyo yun, no? Tapos it can hydrate the body better, yung structured water. There is long-lasting hydration kasi ina-absorb to talaga ng cell. Okay? At maganda ang kanyang pH, no? Optimum. Yun, sinasabi nga, easily absorb. Yung water kasi, pag ininom natin yan, dapat pumapasok sa loob ng cell. Okay? Pag hindi yan pumasok sa loob ng cell at uminom ka ng tubig, ang gagawin mo, gigising sa hating gabi para umihi lang. Alas 12, alas 2, alas 4, alas 6. Ilang beses ka gigising para umihi lang. Kasi yung ininom mong water ay hindi pumasok sa cell mo. Dahil ang ininom mo ay unstructured water. Okay? So, ngayon, kung tama ang iniinom mong tubig, structured, hindi mo kailangan gumising ng madaling araw para umihi lang. Nakuha niyo po yun? More energized ang structured water. So yan po ulit, yung structure, no, kapag ang crystal ay ng structured water ay tinignan natin, no, sa electron microscope. Yan ang itsura niya, napakaganda. Okay. So ito na po tayo. Ang sabi natin, water is the best medicine, especially terahertz water. Ang tawag po natin yan ay terahertz water or structured water. Okay. We will harness the power of hydration. Okay? So anong ideal choice? Structured water. Terahertz water. Okay? Wala siyang contaminants. Okay? Siya ay pure. It contributes to immune system enhancement or booster, no? Aids in the detoxification of the body. Yung lahat ng waste material ng katawan natin, tinutulungan ilabas ng structured water. Okay? So, ano ba yung structured water? Yung sabi nga natin na inalter, no, yung molecule. And I will illustrate that. Ito, tinignan ulit ni Dr. nung Japanese scientist, no? Ano ba itsura ng molecule ng crystal ng tubig pag structured versus unstructured? Yung nasa taas, ito mga to, unstructured. Tingnan ang pangit, oh. No, ang pangit tignan. Pero pag yan ay minodify may molecule, ginawa mong structure, kagaya ng terahertz water, no? Ganito itsura nila. Ang ganda. No? Easily absorbed by the cell. Okay? Napakadali lang kung mag-structure ng waters. Meron kayong classic, meron kayong premium, or meron kayong pro. Itatapat nyo lang po yung nozzle ng inyong device doon sa mouth ng inyong glass container. Okay? Sa glass, hindi doon sa gilid. Kailangan sa ibabaw. Ganito po ang itsura. Okay, ngayon, gaano katagal? Laging tinatanong yan. Pag isang glass, no, regular glass, 45 seconds lang. Hindi yung mas matagal, mas maganda. Pareho lang po yun. Kung ikaw ay 1 liter, 60 seconds. Kung isang galon or 3 to 5 liters, 90 seconds. Tapos na. You have a structured water. Okay? Ngayon, merong dalawang scientist na Nobel Peace Prize na nagsabi na meron palang, yung palang cell, meron palang special channel para sa tubig. No? Na-discover nila na yung balot, yung wall ng cell ay merong tinatawag na aquaporin. Ito po yan, no? Ang tawag, kung ito po yung dalawang layer na to, ang cell wall, meron silang na-discover na daanan talaga ng tubig.
na structured. Kasyang-kasya lang dyan ang molecule, isang molecule ng water. So ito po yan. Kapag walang ganito at kapag may ganito at malalaki yung structure ng tubig, hirap sila makapasok sa cell. So ang ginagawa niyan, ihi kayo ng ihi. Kasi yung tubig nandun sa labas ng cell. Okay? So ito yung structure. Ito yung isang molecule, no? Na kasyang-kasya dun sa aquaporin, yung daanan ng tubig sa cell. Okay? So, kung ito po yung itsura ng molecule ng tubig, hindi yan basta papasok sa cell kasi ang dami nila. Ang kasya lang dun sa isang channel na yon ng tubig ay isang molecule lang. So, ayan. Payan, pag in-structure nyo siya, binlower nyo, naghihiwa-hiwalay sila. Okay? Ngayon, paano mo nasabi na nakakapasok yan sa cell? Kasi sinukat po yung kanilang hertz, no? Yung kanilang size through the hertz. Pagka ang gatas, malaki. Kailangan pa siya i-convert. Ang tap water, malaki pa din. Hindi kasya dun sa channel. Ang purified water, malaki din. No? Ang groundwater, ganun din kalaki. Mineral, alkaline, pare-pareho sila. Ang terahertz water, pinakamaliit, kasyang-kasya dun sa aquaporin, yung channel, no, para makapasok ang water inside the cell. Can you imagine? So ano yung pinakamaganda dito na nakakapasok sa loob ng cell? Yung terahertz water. Tandaan niyo po yan. Okay, so ayan siya. No, eto, nagiging linya. Lumilinya yung molecule ng tubig at nakakapasok dito sa channel na to. Kaya lahat sila ay nasa loob na ng cell. Ngayon, ang kagandahan lang ng normal cell, pag pumasok na yung tubig at ito ay puno na ng tubig, yung loob, meron siyang mechanism para sabihin na, oops, tama na. Sa iba namang cell kayo nagpunta. No? Parang sakayo ng jeep, may barker. Pag ang laman ng jeep ay 20, anong sasabihin ng barker? Tama na, hanggang 20 lang yan. Next jeep na kayo. Malinaw? Malinaw po ba? Ayan, yan ang itsura, no? Ito ang oxygen, ito ang hydrogen. Kasyang-kasya po itong molecule na to doon sa daanan sa cell wall. Ayun sila ulit. So, kita nyo, ang bilis, oh. Ganyan. Nasa labas, pupunta sa loob ng cell kasi nakahilera sila. At ito yung loob ng cell. Okay? So, bakit may ganyan? Kasi nga itong si Lolo Albert Einstein ay ang sinabi niya ay future medicine will be the medicine of frequencies. Actually, hindi na po future medicine. Ngayon ay nangyayari na yan. No? Dahil meron na tayong terahertz energy in the form of ay TeraCare, no? Device. Physiotherapy device. I'm sure yung mga nakikinig dito, lalo na yung mga luma na, sorry, mga datihan na, mga miyembro na, ay nakaranas na ng kagandahan ng device and kung tama ang inyong pag-structure, effect ng terahertz water. Okay, so gusto natin maging maganda yung ating katawan, full of energy, maganda ang vibration, maganda ang frequency. So ito po yung ating Itera, no? We have the classic, we have the premium, and we have the pro. Okay? So, yan po ang ginagamit natin sa pagbo-blower, pag-structure. Okay? Ngayon, terahertz structured water is a healthy water. Ano-ano yung kanyang effect? No? Dissolves the body waste. It eliminates the toxin. Pinapaganda niya yung circulation. Okay, kung ito po ang nakikita niyo sa left, ang red blood cells natin ay dikit-dikit. 20 minutes after taking the terahertz water, ang red blood cells ay hiwa-hiwalay. Ano po effect niyan? Pag hiwa-hiwalay siya, madali siya mag-flow, hindi nagbabara yung ugat, no? Ang nutrients marami nadadala, ang oxygen maraming nadadala. So, better circulation. Okay?
So, ito na naman yung sinasabi ko na kailang ka ulit iinom upon waking up, before a meal, before a shower. Doon sa mga tao nagsha-shower ha, baka meron sa inyo hindi nagsha-shower, no? So inom kayo ng water. Yung iba naman terahertz yung pinasa-shower, aba sosyal, no? Sosyal 'yon, no? At bago matulog, okay? Ngayon, meron ako isang ibibilin sa inyo, side ano lang to, na alam nyo, kahit na yan ay terahertz water, kailangan din meron tayong mineral sa katawan. Ang katawan natin ay nangangailangan ng 92 na mineral sa ating katawan. At isa sa best source of mineral is called Celtic salt. Celtic pero ang pronunciation niya ay Celtic salt. Okay? Ang gagawin nyo, kukuha lang kayo ng salt, lagay nyo sa palad nyo. Kung ano lang ang dumikit doon sa dulo ng inyong daliri, didikit yan, ilalagay nyo sa dila nyo, and that's good enough, no? Every time na iinom kayo, ilagay nyo yung daliri nyo sa asin, no? Celtic salt, no? At ilagay nyo sa dila. Pag natutunaw na siya, tsaka nyo inumin yung terahertz water. And that will be a very good effect. Okay? Kung wala yan, pwede po yung Himalayan salt. Okay? Pwede ba yung ordinary salt? Ang tanong ko. Yung ating table salt or rock salt or iodized salt. Ano sa tingin nyo? Ha? No. No. Bakit? Kasi po, yung rock salt at saka table salt, yung malalaki, ay binlitz na sila eh. Dapat po sila ay yellow. Pag hinarvest yan sa salt bed, dapat po ang salt ay yellowish. Kaso binlitz na sila para pumuti. And during the process na biniblitz sila, nawawala na po yung kailangan nating minerals. No? Hindi rin pwede ang iodized salt. Iodized salt, di ba may gano'n sila? Iodized salt. Oh, kinakanta pa yun nung sa commercial eh. Na merong iodine, no? Ano po nangyayari? Alam nyo, sorry to say, sad to say, yung iodized salt, hindi lahat natutunaw sa kidney. Yung iba nagiging kidney stone. So I don't recommend, no? So kung mamimili lang kayo, kasamahan yung structured water nyo, pumili na kayo between Celtic sea salt or Himalayan sea salt. I'm not endorsing any brand. Na example lang kasi ito nakita ko, but they are one of the best. Okay? So, ito na ulit, daily intake, no? Pag bata pa lang, 1 to 3. Pwede ba kami naman baby at saka bata ng terahertz water? Ano sa tingin nyo? Pwede? Hindi nyo maisip? Pwede. Pwede. Sino yan sabi namin? Pwede. Pwede. Pinoblower nyo nga yung baby. Di ba? So, pwede siyang uminom. Wala namang masama doon. Pwede, no? 4 cups. Sa 4 to 8 years old, 5 cups. 9 to 13 years old, 7 to 8 cups. No? Hanggang sa dumating tayo dun sa breastfeeding moms, 13 cups. Pag lalaki, 13 cups. Pag hindi masyadong lalaki, 13 cups pa rin. Pag feeling niya ay siya ay lalaki pero ang feeling niya ay babae, 9 cups. Si Kuya Raul natatawa na lang eh. Alam niyo to, itong sinasabi ko tungkol sa terahertz water, ay hindi ko po ito katang isip. Dahil ito is based on science. Makikita niyo yan sa PubMed, no? It's a public scientific data or research material. Ayan, tinignan niya yung terahertz vibrational properties of water. No? Good effects. Yan pa isa. Ginamit nga yung pamatay ng ng mosquito eh. No? Yung terahertz water. Imagine nyo yung lamok na mamatay dun sa terahertz water. No? Ngayon, kung ikaw uminom ka ng water, namatay ka, uminom ka ng funeral water, no? Baka ikaw ay may lahing lamok, kaya ka namatay.
Ayan, inom lagi ng water. Wala namang mahirap sa pag-inom eh. Huwag ka lang magbibilang, no? Masyado mong binibilang. Isa na. Alam niyo yung mga senior? Sino ba mga senior dito? Ang babata pa nito. Teka, hanap ako ng senior ha. Paki-open nga yung mga ano nyo. Hindi naman si Sir Nico eh. Si Kuya Florencio, hindi eh. Bata pa to eh. Doc, ako po. Ha? Sino? Senior po. Wala pa ako nakikita senior eh. Teka ha, sino pa ba nandito? Yung naka-open ng ano. Ang gaganda oh. Ang gagwapo oh. Teka ha. Wala senior. Wala, bata pa nito. Si Tita Evelyn, ang bata pa rin. Si Don. Ako, batang-bata pa to si Don. Sino pa ba? Si Ma'am Maria Elani. Batang-bata pa to. Parang 30 years old lang to eh. Teka. Meron kasi ako, kaya ako naghahanap ng senior. Alam niyo ang senior, kung magbilang niya ng tubig, iinom, no? Iinom yan. Sabi niya, lalagok po yan. Ang problema, yung lagok niya, ang bilang niya, isang glass na. Kaya pag tinanong niyo yung mga senior, nakainom ka ba ng tubig? Ilan? Naka-8 na ako. Naka-8 baso na ako. Ang totoo nun, 8 lagok. So you have to warn them. You have to cautiously, kasi masyado silang sensitive sa dehydration ang mga senior, ha? Okay? Kahit tineterahertz sila, hindi naman sila umiinom ng tubig. Baliwala din ang pagteterahertz natin, pagbo-blower natin, okay? Yan yung cell, no? Importante maintindihan natin kung bakit. Ito ulit, gusto ko ma-picture na to. Kung meron akong slide na gusto i-take home sa inyo, itong picture na to, na ang terahertz water ay pumapasok ng nakalinya sa loob ng cell. Ito yung cell. Ang tawag dito ay aquaporin. Pag sila ay nakapasok na sa loob ng cell, maganda na yung condition ng cell. Okay? Ito ulit, ang benefits of terahertz water just to make kulit, no? Okay? Alam niyo yung terahertz water, marami ring gamit yan, hindi lang sa pag-inom. Pwede yan sa pagluluto. Okay? Pwedeng sa juicing. Pwedeng spray nyo sa mga halaman nyo. Paglilinis, no? Hindi naman magastos gumawa ng terahertz water eh. Sa mga pets, no? Iniinom ng mga pets, no? Tapos, syempre, iniinom natin siya. Kahit baby pwedeng uminom. Sabi ko nga, an iteraker a day, and terahertz water a day keeps the doctor away. Ayan. Yan po lagi ang aking final slide. Marami po salamat at sa inyong attention at pag-respond sa aking mga katanungan. Okay. Thank you po. Thank you po. Thank you po. So that's it. Thank you, Doc Joey. Pa-heart naman kay Doc Joey. Heart, heart, heart. Thank you. Talagang pag every Friday, no? Talagang once Doc Joey talks, no? Talagang dami natin natututunan. So, may question po ba? Doc, are we going to welcome a few questions? Oh, we have plenty of time. Yeah. Hanggang alas 4 lang tayo, ha? Hanggang alas 4 Sige, Doc. lang. May biyahe pa tayo, Doc, bukas. So, hanggang 4 a.m. lang. Hanggang 4 a.m. lang po. So, open for questions, guys. Basta anything related to iTeracare. Questions are welcome. Wala po. Yes. May sino yan? Sino po yun? May nagtanong kasi kung points na top water lang ang i-charge natin. Coach Tico, di ko nakukuha. Yes, ma'am. Medyo Chubby po kayo, chubby. Sabi ko, i-RC ko lang video. Chubby po kayo, chubby.
Hello po, Doc. Marinig na po ako. Yan. Okay po. Okay. May nagtanong kasi kung once tap water lang po, iba sa tap water, meron pa yung chlorine at saka other, ano pa yung mga iba dyan na di siya, may mga, ano pa ba yun, ibang mga bacteria na hindi pa natatanggal since hindi siya dumaan ng machine. Tama po ba? Apo, ganito po yan. Siguro, if I get it right, yung question nyo ay kung ang source of water nyo ay tap water, no? Pwede ba nating itin yun? No, normally now, these days, hindi na po natin masyadong ina-advise uminom ng tap water. Unless otherwise na sigurado tayo sa ating source. Bakit po? Sabi ko nga kanina, ang ating tap water ay galing sa ulan. Pumupunta po yan sa mga dam. Okay. Dadaan po yan ng filtration plant, no? Bago lalagyan po sila ng mga chemicals like chlorine, no? Kailangan po alam natin kung gaano karaming chlorine no? Para kasi chlorine is also toxic to our body. Ngayon, habang dumadaan yan, yung mga tubong dinaanan yan na ang tagal-tagal na, no? Marami na siyang metals. Marami na siyang contaminants. No? So lalabas yan sa atin kung yun ay maraming metals, kung yun ay maraming toxins, maiinom natin yun ng diretso, no? Pupunta po yun sa ating katawan. At ang problema kasi pag toxins, gustong-gusto ng blood. Yun ang problema sa blood no? So, mas compared to oxygen at saka yung toxins, mas gusto ng blood yung toxins Ewan ko kung bakit ganun. No? So, better siguro kung meron kayong filtering mechanism, no, to filter further yung tubig na lumalabas sa gripo, mas maganda. No? And then, of course, i-structure nyo rin siya. Kasi alam nyo, kahit yan ay may bacteria, the terahertz energy will kill the bacteria, the virus, and the fungus. Kasi sensitive sila sa terahertz Kaya kapag may infection tayo, namamatay yung mga bacteria Dahil binlower mo Di ba? Ayan. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Welcome po. Doc, may isang... Yeah, go ahead. Questions pa? Hello, Doc. Yes po, Sir, Bonnie? Bonnie. Bonifacio ulit po. Opo, ulit. Tanong lang ako, Doc. Opo. Yung, ito kasi asawa ko, Doc. Anong dapat ang natungkol sa tubig? Anong dapat ipainom sa kanya? Ano po ba yung medical condition? May sakit po ba? Walang sakit? Yung affected kasi yung memory niya po, Doc. Ano po yan? Hindi niya madaling makalimot memory niya, madaling makalimot, tapos memory. nairita. Ano po? Nakikita kayo, naiirita? Hindi naman. Nakikita namin, Doc. Sa bahay lang. Sa bahay lang naman, Doc. Hanggang March pa na, Doc, hanggang ngayon. Kaya nag-indoor sa amin si Ma'am Juliet Hoyet sa Australia. Yung patient ko po. Yes. Opo. Actually, kung ganyan po yung kasi di ba, inom kayo ng terahertz water. Ibo-blower niyo po siya kasama po yung protocol sa brain. No, kasi yung po diyan, it will improve the communication ng cells sa brain at matutulungan po yung problem nyo sa memory loss. Kagaya po din ng mga dementia, kagaya din po ng mga Alzheimer, no? Nakakatulong po ang pagte-terahertz, pagbo-blower sa ulo, kasama yung spine. But of course, you will have to follow yung protocol na binigay po sa atin ni Sir Winston Cabrega. No? Minsan po kasi, kung hindi kayo nakapag-blower, pero umiinom kayo ng terahertz water, parang nag-blower na rin kayo. Sa ano po, Doc? Yung tubig na iniinom sa may water dispenser, mineral. Okay lang yan, Doc? Okay lang po yun. Okay. I-blower po natin yun. Sige, Doc. Pinapupunta kasi ako ni Ma'am Ana, Ma'am Mentor Ana sa Robinson. Nakausap ko na rin si Ma'am Mentor Ana sa Robinson, sa opisina niya.
pinapunta rin ako. Kaya ngayon nag-attend na naman ako ngayon. Ay, thank you po, Sabi thank you po. Ma'am Juliet, yung pinsan ko, Mm-mm. kaya attend ako ngayon. Kaya Yes, nakahabol din ako. all the way from Australia, no? Kita nyo. Yes, ma'am. Yes, Doc. Opo. Si Pero Ma'am Juliet Hawet sa Ulit Hawet. yan. Meron lang po akong naalala bigla, no? Pag blower kayo ng terahertz water, it is only good for 24 hours. Okay, Doc. So, wag po kayong magbo-blower ng marami at i-impact nyo, no? Sabihin nyo, o kaya gagawa kayo ng maraming mineral water nakalagay terahertz water for sale, no? Meron tong PV, meron tong wala kayo ng dalawang downlines. Magkakaroon ka ng points sa terahertz water. Wala pong ganon, ha? So, 24 hours lang po yun. After 24 hours, kailangan nyo siya i-structure. Okay? Malinaw po yan, ha? Good evening po, Doc. Romel? Romel, opo. Sa pagbablower po, paggawa po ng terahertz water, Hmm. pwede po gamitin itong, nakikita niyo po itong bottle na to, itong yung parang mga plastic container na Okay. Sir, ang kailangan po natin talaga ay glass. Okay, glass container, no? plastic. Opo, kasi pag plastic po siya, number one, baka po yung component ng plastic sumama dun sa ating water pag na blower, no? Hindi po kasi natin alam kung what kind of plastic material is that. Kasi medyo ano yung frequency ng terahertz. Number two, wag din po yung, di ba yung mga ibang container merong metal sa loob, no? Ibablock niya po yung terahertz energy. So hindi na i-structurean yung water, no? So glass talaga ang pinakasafe. At pag blower, hindi sa gilid, dito sa mouth, sa gitna talaga. Okay? Yung binigay ko pong oras, you should follow because hindi naman po siya yung the longer the better, no? So seconds lang po yan. And the max is 2 minutes maximum kung medyo malaki yung container. Okay? Okay po? Salamat. Sige po. Doc, tanong po. Ma'am Melba Melba. Mendoza. Ma'am Melba from Good evening, Doc. Dito po sa Canada, ang binablow namin tubig ay yung tap water na pinoil muna namin, pinakulo, tapos pinalamig, tapos tina-charge po. Pwede rin po ba yon? Yes, opo. Kung sa Canada naman, you're sure about the cleanliness, no, and purity of your tap water, why not? Okay? Pero Ang pinag-uusapan natin kanina yung tap water from our beloved country, the Philippines, no? Kung sa Canada pero naman, binoboil din po namin yung tap water dito, tapos pinapalamig, then saka binoblow. yes, opo. Buti sinabi niya yan kasi merong iba ang concern nila, yung bang terahertz water, ay pagkatapos i-blower yung water, pwede na siyang i-boil, no? Baliktad po, no? Dapat yung boiled water ang i-structure nyo, no? Kasi naiiba, kasi pag binoil nyo na yung structured water, babalik ulit yung molecule niya sa dati. Kasi yung pagboboil niya, no, iniba nyo na naman yung structure ng molecule. Okay? Tama po? Sure, Ngayon po, additional po, Doc. Apo. Ngayon, kung malamig na po yung blowed water at kailangan naming mag-blow sa katawan, ang ginagawa po namin doon sa blowed na water, binababad na lang sa mainit na tubig para maging warm uli. Pwede rin po yun. Yes, opo. Wala po. Temperature lang naman ang inaano natin. Huwag lang pong boiled. Huwag nyo lang po ibo-boil. Kasi sinira nyo ulit yung arrangement ng molecule pag binoil nyo ulit eh. Yeah. Okay, thank you, Doc. Salamat po. Welcome po. All the way from Canada. Thank you po. Doc, Sir Edwin, mukhang may question na grace ng hand. Sir Wala po, Edwin? nakita ko eh. Sir Edwin? Kaya, Coach Nico, nasagot na yung itatanong ko sana kay Doc.
Ay, Okay. Okay po, thank you po. Thank you, Sir Edwin. About the effectivity ng terahertz water. Yes, 24 hours po yun. 24 hours. Yes, Okay. thanks, Doc. Thanks, Doc. Welcome po. So, more questions, guys? Do you have any more questions kay Doc Joey? No more. Thank you. No more? So, anyways, I hope na madami tayong natutunan tonight, no? So, basically, what we're learning right now is for marketing terahertz, no? Other way around. Syempre, ang priority natin dito is for our health. But once we start marketing or sharing iTeraCare to our friends, these learnings will be used, no? Kumbaga, ito yung mga, technically, ito yung parang mga weapons natin, di ba, in sharing. Yes, Doc? Meron akong tanong. Wala pang tanong eh. May tanong ako sa mga nakikinig. Pwede ba yung terahertz water sa walang sakit? Pwede. Yes. Yes. Pwede Because it is preventive. Yes. Oh, kasi minsan ang tinatanong natin, pwede ba mag-blower ng may diabetes? Pwede ba mag-blower ng may high blood? No, puro may sakit yung tinatanong natin. No? Dapat tanong naman natin, pwede ba yan sa walang sakit? No? Because ang ating aim is preventive. Okay po, yun lang ang tanong ko. So, yun. Di ba? So, I guess, Doc, mukhang hindi natin naabuti ng 4 a.m., Doc. Hindi ka eh, wala nang tanong. Malungkot na si Doc. Tutukot So, na ako. Oo. So, guys, I hope na madami tayong natutunan tonight, no? So, looking forward, this is another Friday. Next week will be another Doc Day, di ba? It's every Friday. So, sa lahat ng umattend, no, in behalf of Mentor Ana and to all the coaches, especially from Doc Joey, guys, thank you for attending. Good evening. God bless everybody. Thank you, Doc. Thank you. Bye-bye. Thank you Thank you po. po. Bye. Doc, see you tomorrow, Doc. Thank you, Thank you, Doc. Doc. Thank you. Tawagan tayo kung Yes, Doc. Tawagan pa tayo. Thank you, Doc. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye po, ikot po lahat. Salamat, Doc. Salamat. Maraming salamat. Okay na.